Magandang gabi mga kapitan. Sa oras na ito ay babalita lang namin ang dapat nilang malaman. Ang mga dapat itama, Ang dapat ipaglaban kami ang inyong lingkod, Nami Garcia, at Kadel Pasa. para sa Bida Balita. Kung saan bida ang katotohanan, Bida ang katapatan. isang babae hinold up sa Santa Mesa. Pagkukulang ng mga bus sa EDSA, kinwestiyon. Maayos na ticketing system sa LRT at MRT, mabagal na pagtakbo ng tren ikay naiinis ng mga pasahero. Proposed budget para sa 2016, inaprobahan na ni Pinoy. iPhone 6s, handa na, silipin ang features nito. Traffic sa EDSA, lumalala. Pagsalanta ng bagyong Etaw sa Japan, ikinasawi ng libo-libong katao. Gilas Pilipinas, binawian ng China Taipei sa tune-up game. Pagkapanalo ni El Hanimpa sa The Voice Kids Season 2, lubos na ikinutuwa ni Bamboo. Abangan ang buong detalye dito lang sa Bida Balita. Mga nangunang balita, inood up ang isang 20 anyos na babae sa Santa Mesa, Manila. Babalita dyan LRT. Isang biktima na naman ng hold up ang iPhone at kami sa kanila. Noong alas 9 ng gabi noong nakaraang linggo. Dito sa aking gilid naganap ang nasabing hold-upan. Ayon sa balita, nahanap kami ng nasabing hold-up at pinapaalalahanan din ang publiko na mag-ingat dahil sa nalalapit ng pagkakupan. Ito po si Daniel Arnego. Solusyon sa traffic sa EDSA, kulang umano ang mga pumapasadang bus sa EDSA. Sa pag-uulat ni Jana de Guzman. Kulang pa rin daw ang mga pumapasadang pampublikong bus. Ayon din kay LTFRB Chairman Winston Hills. Panukala ng LTFRB, wag nang isama sa number coding ang mga pampublikong bus. Agad na kinwestiyon ni Senator Bam Aquino ang naturang panukala. Sa pagbabalitang Bida Balita. Maayos na ticketing system sa LRT at MRT, mabagal na pagtakbo ng tren ikay naiinis ng mga pasahero. Proposed budget para sa 2016, inaprobahan na ni Pinoy. iPhone 6s, handa na, silipin ang features nito. Transportasyon sa Pilipinas nabibigay permisyo sa mga araw-araw na pasahero. Traffic ang araw-araw na problema ng motorista at commuters. Ang Aquino administration ay nangailangan tumawag sa Highway Patrol Group para nang sa gayon ay masimulan ang strict traffic system. Patuloy pa rin ang problema sa LRT at MRT. Nang dahil sa beep cards ay makikitang walang masyado ang pila. Simula nagkaroon ng beep cards, pero mismo ang train cars at triles ang may mga problema ng dahilan sa mga kalumaan ng kagamitan nito. Dito napiperwisyo ang ilang pasahero. Nakatulong ba ang beep cards bilang bagong sistema ng MRT? Masasabing makakatulong ang ito sa pila pero ganun pa din ang walang pinagbago. Inaprobahan ni Pangulong Benigno Simeon Noynoy Aquino ang 3.2 trillion na proposed budget para sa 2016. Mas mataas ito ng 15% kung ikukumpara sa 2015 allotment na 2.6 trillion. Dadalhin sa Kongreso ang nasabing proposal pagkatapos ng huling State of the Nation Address o SONA sa July 27. Sa 1987 Constitution, ang pinakamarami ng nakukuhang porsyento ng budget ay ang DepEd na may 436.5 billion. Sumunod naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH na may 401.14 billion at Department of National Defense na may 172 billion. Sumunod din ang Department of the Interior and Local Government na may 156 billion, Department of Health na may 128 billion at ang Department of Social Welfare and Development na may 107.6 billion. Nakatatanggap ang DPWH at DOH ng mas mataas na alokasyon para sa 2016. Tumaas din ng 32% ang DPWH para mabigyang pansin ang mga infrastructure at economic expansion, habang ang budget ng DIG ay tumaas naman ng 25.5% para mas mapaayos ang mga healthcare services. Pinakapatok na gadget ngayong 2016, alamin kay Almina Rosario. Kamakailan ay ginanap sa San Francisco ang grand launching ng pinabago at pinagandang smartphones na ipinakilala ng Apple World sa buong mundo. Ito ang latest iPhone 6s Plus.
Sa ginanap na launching, pinakita dito ang makaabang-abang na specs ng pinakabagong iPhone 6s Plus sa mundo na ikinumpara sa mga nakaraang smartphones na inilabas ng Apple noong mga nakaraang taon. Ayon sa mga ilang Apple users, mabilis ang mga pagdating ng mga panibagong gadgets ng Apple, ngunit masasabi naman ang tamang quality nito sa mga Apple users. Kasama rin ipinakilala dito ang mga bago pang produkto ng Apple, katulad ng Apple Watch, Apple TV at iPad Pro. Sa paglipas ng panahon, padami ang mga teknolohiyang nilalabas ng ibang taong China. Ngunit na dapat maging mabuti sa paggamit sa ating mga pera sa tao. Nag-uulat, Alvira, sorry. Traffic sa EDSA, lumalala. Ibabalita ni Shelo Politan. Sa matinding traffic na hinaharap ng mga tao ngayon sa Metro Manila, tila mas lumalala ito bawat araw. Maraming nagrereklamo dito, pati na din ng ilang kilalang personalidad ay naglabas na rin ng kanilang saloobin. Si Ann Curtis, positibong may solusyon pa daw ang magagawa ng ating gobyerno. Samantalang si Direk Joey Reyes ay sabing ningas kugon lamang ang nais sa solusyon dito. Si Vic Soto naman ay dumaan sa ibang ruta para maiwasan ang traffic sa EDSA. Naghahangad na ang lahat na may bigyang solusyon na ang ating trapiko. Nag-uulat, Shelo Pulintan. Pagsalanta ng bagyong Etaw sa Japan, ikinasawi ng daang-daang katao. Nag-uulat, G. Tuaso. Iniwang patay ang 3 katao at dose-dosenong nawawala nang sumalanta ang bagyo na may international name na Etaw sa Joso City, Tokyo, Japan, Biyernes, ika-11 ng Setyembre. Libo-libong rescuers ang pinadala ng mga otoridad ng Japan upang palikasin at ang daan-daang residente sa syudad ng Tokyo habang ang pinakamalakas na buhos ng ulan ay sumalanta sa Japan matapos ang isang dekada. Nagdala na si Bagyong Etaw ng matinding hangin at ulan na nagsimula nitong linggo at nagdulot umano ng matinding hirap at takot sa mga residente ng Tokyo. Libo-libong bahay at kaari-arian ang nasalanta ng bagyo na kung saan iniwang ang maraming taong na-stranded sa bubong ng kanilang mga bahay. Agad-agad namang nagpadala ang mga otoridad ng mga bangka upang saklolohin ang mga tao at dalhin sa evacuation area. Ayon sa top government spokesperson ng Japan, Yoshide Suga, ginawa na ng gobyerno ang lahat at kanilang makakaya upang magpadala ng maraming tao upang mailigtas at mailikas ang mga residente ng Tokyo sa pinakamabilis na paraan. Ako po si Gito Ason, nag-uulat. Sa pagbabalik ng Bida Balita, Gilas Pilipinas binawian ng China Taipei sa tune-up game. Pagkapanalo ni Ella Nimpa sa The Voice Kids Season 2, lubos na ikinatuwa ni Bamboo. Tinalo ng Gilas Pilipinas ang China Taipei. Ito po si Jeremy Calado para sa Bida Sports. Pinangunahan ni Andre Blatch ang Ratchada, Gilas. Si Blatch ay nagtala ng 18 na puntos at 12 rebounds. Si Calvin Avueva naman ay tumulong din sa pagkadena sa pagkapanalo ng Gilas. Bagamat huli na ng umiskor, ginampanan pa din niya ang kanyang trabaho. Si Avueva ay nagtala ng 11 na puntos sa huling bahagi ng laro. Habang si Asita Laban naman ay nagtala naman ng 13 na puntos at 12 rebounds kahit limitado ang kanyang playing time. Ranidel de Ocampo, bagamat dost ang rally sa isang 3 para sa Gilas side at Abueva nakapunto sa isang tip-in upang gawin itong isang 13-point game na may 2 minutes 33 seconds na natitira sa orasan. Chinese Taipei na kung saan ay nabigo upang manalo sa isang laro sa Tournament 4 team. Muling naupo regulars Lin Chin-chien at Cheng Wen-ting. Ang final score ay 90-77. Pagkapanalo ni Ella Nimpa sa The Voice Kids Season 2, lubos na ikinatuwa ni Bamboo. Naluha sa tuwa ang rock icon at coach ng The Voice at si Bamboo matapos itanghal na Grand Champion ng The Voice Kids Season 2 ang member ng Top Kawaii na si Ella Nimpa ang banana cube vendor ng QC. Inamin naman ng coach na siya ay napaluha. Dagdag pa niya na si Ella raw ay deserving naman sa kanyang pagkapanalo.
I was nervous. Oh, kinakabahan ako. I got emotional because I wanted it so bad for her. Sa pagkadahilan kung bakit naging emosyonal si Bamboo ay marahil ito na rin ang unang pagkapanalo ng Tinsang Kawayan sa The Voice Kids. Nag-uulat para sa Bida Balita, Ram Amber. Grabe ka, Lil, no? Lapit na ng Pasko. Oo, parang di ako prepare. Ang gusto ng panahon. Kaya nga, nag-ipon pa nga ako eh. Ay, naku. Sa EDSA na may forever ngayon. Hindi Grabe. ko malalaki yung traffic ngayon eh. Parang hindi na umusap. Sana nga dumating na yung bagong bagon na MRT at LRT para naman hindi na nagagalit yung mga kabida natin. Bale, darating yun. At yan po ang mga nasagap naming balita, Na kung saan nagbibigay ng pag-asa at patuloy sa kung saan ibinabalita ang mga dapat itama. at dapat ipaglaban. Kami ang inyong lingkod, Nami Garcia. At Kalelpa. Dito bida ang katotohanan at bida ang katapatan. At ito ang Bida Balita.